Hello po and welcome back po sa Charo Page Philippines. So ngayon, gawin natin ang November Financial and Career Reading para po sa merong Aries in Jupiter. Kung hindi ka Aries in Jupiter at binase mo lang sa araw ng kapanganakan mo, sabi mo, ay date ngayon, pinanganak ako ng ganito at Aries ako. Stop for a moment, don't watch this video. Click mo muna tong link na to para ma-confirm mo kung ano ba talaga yung zodiac sign mo na nasa planet Jupiter. But if you are sure that you are a Aries in Jupiter, so we will continue watching. So tanda natin yung mga readings na gagawin natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, kung bago po kasi please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At sa mga kailangan po meron po tayong membership. So you can click the join button to access our extended readings at magiging priority ka na rin when it comes to our live tarot readings din. For personal readings and spellworks po, you can message me sa personal account ko. Link is in the description below. And to send your support, you can click the thanks button sa baba, and also GCash and my accepted numbers in the bottom of the screen. So tingnan natin Aries and Jupiter kung ano yung overall energy muna this coming November para sa'yo in terms of your career and your finance. So we have here is the Ten of Swords. So 10 kasi, this is the number of end of the cycle or start of a new cycle. Sabi nga nila, perfection din or beginnings na rin siya kung tutuusin eh. Kasi may pwede mag-end yung cycle. And sword, symbol to ng air. So, anything na tungkol sa pag-iisip natin. You know what, Aries? Ito na. Ito na yung may dalawang kasabihan tungkol sa pag-flow. Parang merong iba sabi, go with the flow. Pero naman, may nagsabi din na only dead fish flows in the water. Pero sa case na to, ang pinaparating sa ng universe, go with the flow. Yung tipong may intuition ka na eh, na when it comes to building yung finances mo tsaka yung career mo. May nilalagay na minsan na intuition yung universe sa'yo na eting gawin mo or mararamdaman mo parang gusto ko tong gawin. Alam mo yung kalaban mo ngayon, just like yung Ten of Swords na natutulog siya or sugatan siya. It's yung yung failures mo in the past. Dude, sabi nga ng isang favorite pastor ko, si Pastor Manny Cruz, sabi niya sa isang preaching niya, turn your scar, sobrang tagal na nun, 17 pa yata ako, or 16. I still remember that preaching. Sabi niya, yung pinaka-power line doon was, turn your scars into stars. Gawin mong, between yung mga peklat mo. And technically, yung peklat kasi, it's a strong part of our skin compared yan sa normal skin natin. Oo, pangit siyang tignan, but it is a constant reminder ng ating failure, kung titignan mo. But it is also a constant reminder ng mga natutunan mo, yung wisdom mo doon, yung knowledge mo, paano ka naging malakas na, yun yung, kumbaga, may nalagpasan ka isang malaking bagay at yung peklat na yun ang nagpapaalala sa'yo na naging triumphant ka, nanalo ka, na ipanalo mo yung laban na yun. So, andun yung point na this is a moment na pakinggan mo yung mga instructions ng universe. Now, how will the universe provide you instructions? Paano siya mag-reach out sa'yo? Yung mga pinakasimpleng bagay na gagawin ng universe is isa doon sa mga gagawin niya is ipaparamdam niya sa'yo. Once na makuha mo yung urge, naramdaman mo yung push, gawin mo. Ang kalaban mo nga dito, yung sarili mo, kasi nga kapag tinamad ka na, ayun na nga, dire-diretso na. Personal note, ginagawa ko pag ganyan, na natatamad na ako. Given na nakatulog ako na maayos, kain ako maayos, tapos tinatamad akong gumalaw, or tinatamad ako magtrabaho, or mag-record, literal, binibigyan ko yung sarili, pinapabilis ko yung andar yung dugo ng katawan ko. So, for the exercise, jumping jack, yung mga simple lang. Then, inililigo ko.
gising talaga yung pagkatao ko nun. Kasi minsan nakatatlong mag na ako ng kape, ayaw pa eh. So that will be your kalaban mo, yung decision making. Yung decision mo na gagawin mo to or we're going to pursue this, na ilalaban mo to. It is now in your hands na gawin mo tong mga bagay na to, na ilaban mo. Kasi every day will be a decision na kailangan mong gawin, yung kailangan mong gawin, at yung pinapagawa sa'yo ng universe. Kasi it is connected to your finances. Mukha lang hindi. Pero ano siya, pwede ba siyang tignan yung mga ituturo sa'yo ng universe o yung mga opportunities na to, interconnected to. Parang Lego, building blocks. So, huwag mong papalagpasin ha. Makinig ka doon sa mga naramdaman mo. Now, let's check ano ba sinasabi ng dark tsaka ng light. So, we're using the dark mirror tsaka tawag dito, si work your light. So, bakit dark and light? Nabubuhay po tayo sa balancing mundo kung saan may darkness and light, yin-yang. Yan, pinaka-simple. So, ano ba message ng darkness sa finances mo? So, we have here is the temple of my body and also forgetting oneself. Huwag ka namang ito lang warning din sa'yo ng card. Oo, marami naman sa inyo na Aries in Jupiter na talagang, kumbaga, strike while the iron is hot. Talaga namang, nung nagising yung dugo, dire-diretso naman, gawa naman ng gawa. Pero may paalala din sa'yo that temple of my body, literal, asikasuhin mo din yung sarili mo, ha? Your physical health is also important. Forgetting oneself, connected din siya. Na pinapala sa'yo ng dalawang cards na to, na your physical, your mental health, your emotional health, those are also valuable assets na meron ka. At ang assets, inaalagaan yan. Binibigyan ng tamang attention, binibigyan ng care. So, your body, you need to make sure that you are always fit. Ngayon, sinasabi nga ng forgetting oneself, kapag may feeling ka na kailangan mo magpahinga ka. Huwag mong i-push or ilaban na isang bagay na alam mo namang humihingi na ng pahinga yung katawan mo. Na alam mo naman na kailangan mo na ding matulog or kailangan mong maiba muna yung environment mo, do it. And may possibility din kasi pag nag-workaholic mode kayo, ultimo yung pagkain, medyo baka maisang tabi natin, which is very wrong. Kasi yun yung source of strength mo eh. So, isa sa mga maging kalaban mo yun. Kasi parang ang dami mo makikitang kailangan tapusin. Then, isa-sacrifice mo yung proper na pagkain. That's very wrong, ha? Take care of your body, take care of your health, which yun yung isang bagay na treasure siya. Kasi sabi nga, anuhin mo yung marami kang pera, Diyos ko, kung mapupunta naman sa hospital tsaka sa gamot, no, wala din, di ba? So parang you work para doon lang. That's a big no-no. Okay? So ano sasabi ba sa'yo ng light? So we have here is perspective. So none of this matters. Zoom out, common ground. And also loosen your grip. Coping mechanism, destiny, addiction, let God in. Yan mo yung sinasabi ng dalawang cards na to, yung sa perspective pa lang. You need to also make sure, in terms of your finances, ano ba yung target mo? Ano ba yung important? Kasi iba, naging mali ko din siya, na parang work ako ng work, I forgot na bakit ba ako, yung pinaka-original reason ko, bakit ba ako nag-work? Because I want to give a good life for my family, I want to reach my dreams, gusto ko ma-fulfill yung mga desires ko para sa sarili ko. Nalimutan ko yung original na reasons. So, work your light, sabi dito, na kailangan mong bumalik din sa original perspective mo. Bakit nga ba ito ginagawa ni Aries and Jupiter? Ano nga ba yung original dahilan? Baka naman na-focus mo na masyado doon sa work na nakalimutan mo na eto yung mga bagay na kailangang
isaalang-alang mo. Work is a blessing, totoo. Pinagyayaman natin sila, yung negosyo natin, yung career natin. Pero wag nating hayaan na lamunin din tayo. So pinapabalance ka din ng cards to make sure na although hinaabot mo yung mga pangarap mo, pero nakakapit ka pa rin doon sa dahilan ng mga pangarap mo. Yun yung parang magiging anchor mo eh. Yung ng dreams mo, yung reason bakit ka nagsimula. So with here, yung addiction and let God in, andun na ano eh, nagang kahit dito sa Work Your Light, pinapaalala sa'yo, you need to make sure nakikinig ka sa intuitions mo. And need to make sure na nakikinig ka doon sa directions, nakikinig ka doon sa path na binibigay sa'yo. Kasi at the end of the day, kung hindi mo to gagawin, wala. Mafo-frustrate ka lang. Yung finances mo, mag-grow siya, yes, pero yung full potential, hindi mo ma-acquire. Kasi pinili mo yung path na gusto mo or feeling mo tama or iniisip mo tama versus doon sa path na binubukas ng universe para sa'yo, which is andoon yung full blast ng blessings. So, choose wisely and listen carefully dyan sa signs ng universe para sa'yo. So, I hope nakatulong yung readings at tandaan yung mga readings. So, for guidance purposes, may free will ka, gamitin mo na maayos. Kung hindi ka sure or hindi mo alam kung ano yung zodiac sign mo under Jupiter, meron tayong video sa dulo ng ating, may link tayo for that video sa dulo ng current video na to. And if you're new, please click the subscribe button, the bell notification, and palike na rin po ng ating video. For private readings and spell works, you can message me sa personal account ko. Link is in the description. At kung nais nyo pong malaman kung ano po yung mga extended readings, yung mga malalim na readings natin para sa'yo, at maging priority din sa mga future live readings natin, click the join button. Ayan. Donations can be sent using the thanks, yung heart button sa baba, or GCash Maya number is in the bottom of your screen. So maraming salamat sa iyo, Aries in Jupiter. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway makita tayo very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Have a great day and I'll see you very soon. Thank you.